Na mga kababayan, itong si Akla Harry Roque ay mukhang namumundok na sa ibang bansa mga kababayan. Nako, hagard na hagard na ang hitsura ng lolo mo mga kababayan. Biglang tumanda at ang itim-itim na ni bakla. Bakit nga ba hindi makauwi-uwi ng Pilipinas at sa ibang bansa nagngangawa ang akla nyo mga kababayan? Panoorin natin to. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon? Nakakaawa ito si Atty. Harry Roque mga kababayan. Ano na nangyari sa taong ito? Bakit sa kagubatan nagsisisigaw? Ay nako, ano kaya kung umuwi na lang siya ng Pilipinas at harapin niya lahat ng kinaso laban sa kanya? Bakit sa ibang bansa siya nagkangawa at hindi siya umuwi dito at dito siya magsisisigaw? Para malaman natin ang buong katotohanan sa mga pinaglalaban niya, hindi dyan sa ibang bansa. Ito pa ang mas malupit mga kababayan. Panoorin natin to. Sandali, abalahin muna natin ang isa sa pinakabising opisina at opisyal ng ating Department of Justice, si Undersecretary Nicolas Felix T. Okay? At ito ay tungkol ho doon sa kailang ipinail na kaso laban kay Harry Roque, Krasandaong, tama ba? At saka ho yung marami pang iba. Ito yung tungkol sa Pogo. Yosek, maganda umaga po at muli welcome sa Mike Abby Live. Magandang umaga, Sir Mike. Maraming salamat muli sa iyong pag-imbita. Okay, salamat po. Kilinaw po. So, malinaw na ang ating DOJ, ang mga prosecutor, nakakita ng probable cause para ipile yung kaso sa Angeles City Regional Trial Court, Qualified Human Trafficking. Tama po ba? Tama yun, no? May mga information na na-file ang ating mga prosecutors sa RTC sa Angeles ukol dito sa Pogo sa Porac, no? Na napakarami mga respondents dito. No? Halos mga 50 respondents ang mga na-file na information dito. Pakipaliwanag nga po ninyo para lang for information ng ating mga viewers. Bakit po qualified human trafficking against Roque at iba pa? Ano po yung mga naging basihan noon?
Yung human trafficking, ano yan, di ba? Pwede yung ikaso sa mga tao na nagsasamantala ng mga individual na may konting kahinaan upang sila ay i-exploit, no, for sexual purposes or for labor purposes. Itong krimen na to ng human trafficking ay nakukwalify kung may mga elemento na nagpapalala dito. Halimbawa, dito sa kasong to, pag ginawa siya in a syndicate, meaning 5 or more people ang nagkuntsaba upang ipalaganap ang human trafficking, or large scale, meaning may 5 or more victims of human trafficking, ay makakwalify siya. At kung qualified siya, ay mas tataas ang maaaring maiparusa ng korte, no, kung umabot sa punto na yun. At dito naman, ang parusa sa qualified ay life imprisonment. Pag hindi siya qualified, maximum of 20 years ang parusa. Wow, so 20 years hanggang habang buhay ng pagkakakulong, matindi pala. Yun ba ang dahilan kung bakit tinuturing itong kasong ito ay non-bailable offense? Tama yun. Qualified trafficking persons siya at dahil nga doon, non-bailable, or at least bail is not granted as a matter of right. Kailangan ihiling ng mga akusado sa korte na bigyan sila ng piyansa ng korte. So dahil dyan, nasa korte na po yung kaso, kumpiyansa ba kayo sa DOJ at mga prosecutor na malakas yung ebidensya at uusod ang kaso, magkakaroon ng warrant of arrest kung kinakailangan, magkakaroon ng matinding trial dito sa kasong ito, Joseph? Napaghandaan naman ng mabuti to, no? Kasi huwag natin kalimutan, hindi naman itong naunang kaso na ganitong klase. Doon sa kaso sa Banban Pogo na kasama si dating Mayor Alice Guo, ito na din yung naging tsorya ng pamahalaan, no, ng prosecution. At itong tsorya na to, tried and tested, may napala naman, no, gumana dito sa kaso ni Mayor Alice Guo. In fact, doon sa kaso na hinihear sa Pasig, tinanggi na, no? Talagang binaliwala ng huwis doon yung hiling nila Alice Guo para sa piyansa. So, merong report na posible daw from Angeles, Pampanga, ilipat ng Pasig kasi nga parang related dun sa mga kasong dinidinig sa Regional Trial Court ng Pasig ang ganitong kaso, itong qualified human trafficking. Mangyayari ba yun, Yosek? Tama yun, no? Kasi nung sinampa namin yung kaso lamang kina Alice Guo sa Banban, hiniling namin sa Supreme Court na ilipat yung venue ng kaso mula sa Tarlac papunta sa NCR. Binigay ito ng Korte Suprema sa amin at hindi lang yun, no? Yun order ng Korte Suprema, sakop nun lahat ng mga criminal cases laban sa mga pogo sa Luzon ay malilipat sa Pasig. Wow. Kaya para sa amin, no, ang intindi namin sa order ng court ay in due course lang yan, no, ililipat din yan mula Angeles punta sa Pasig. Ayun, oh. So, dahil dito nga po sa napakabigat na kasong ito, kung mapapatunayan at kakaroon naman ng hearing yan, paano ngayon ang akusado or suspect na si Harry Roque ay nasa abroad at nag-apply pa nga ng political asylum sa Netherlands. So ano magagawa dito ng gobyerno kung sakaling manatiling nasa labas ng bansa ang akusado? Well, unang-una, karamihan naman ng mga suspects ay nandito sa Pilipinas. So yung mga suspects na yun, wala tayong ganung problema. Tingin namin, mapapatupad ng mga law enforcement agents natin ang warrant laban sa kanila. Doon sa mga sa ibang bansa, tulad ni Attorney Harry Roque, at hindi lang siya, may mga iba pang may ibang pang mga akusado na hinala namin na sa ibang bansa na, may mga options naman tayo, no? Unang-una, kung Pilipino to, maaari natin ipawalang visa yung kanyang passport, at pangalawa, maaari tayong humiling ng tulong sa Interpol at ilagay sa red notice ang mga akusado na ito. So, magiging ground ba ito para ma-deny yung application ng asylum ni Roque dyan sa Netherlands? Ito ba'y ipaparating ng Philippine government itong kasong ito para pigilan at hindi ma-aprobahan yung asylum? Ipaparating talaga namin sa pamahalaan ng Netherlands to, ipapakita namin sa kanila na itong kaso na to ay hindi talaga case of political persecution dahil maliwanag, no? Human trafficking to. Hindi naman to yung mga kaso na may kadalasan may bahid ng politika, no? At nakikita naman natin ang kaso na to ay sinampa para sa mga biktima at para buwagin ang isang kriminal na sindikato. Pero ito na nga, ang sinabi ni Roque doon sa kanyang mga sinabi before, nung lumabas na itong isyong ito na kaso, laging binabanggit niya na political harassment, panggigipit daw sa kanya. Alam mo na, kung ano mga pinagsasabi ng mamang yun, anong dating sa DOJ ng mga ganong statement, Yosek? Wala tayong magagawa kung gusto niyang sabihin yun. At narinig natin, yung ulit na niya sinasabi yun, dati pa lang, wala pa kaming findings, yun ang kanyang bukang bibig, ano? Pero tayo naman, maliwanag, no? Kasi
yun tinira ng PAOK at ng CIDG itong Porvac sa Pogo, wala naman silang intensyon, no, na idamay si Atty. Harry Roque. Wala tayong magagawa. Lumutang yung pangalan niya. Pagtapos lumutang yung pangalan niya, ang dami niya mga sinabi na nakasama pa lalo para sa kanya. Kaya wala din magagawa yung pamahalaan, no? At alam naman natin, seryoso tayo dito sa laban natin kontra illegal pogo, seryoso tayo dito sa laban natin kontra human trafficking. So, kahit kung may mga malalaking pangalan, mga bigatin na tao na lumutang, hindi natin aatasan yan. Kaya dapat lang, no, tungkulin talaga ng pamahalaan na isama siya sa kasong to. So, ibig sabihin nito, hindi lang si Roque, baka akala ni Roque siya lang yung pinagkakainitan. Lahat ng mga mayroong kinalaman, posibleng may kinalaman at may ebidensyang makikita ang ating gobyerno, kakasuhan sila. Hindi lang itong mga nauna, pwedeng may susunod pa dahil ongoing pa yata yung mga pagpapail ng kaso or investigation, case build-up. Tama ba, Yosek? Tama yun, Sir Mike. So, ayan. Ano po, baka meron kayong mensahe. Kasi si Roque nakikinig sa inyo na lahat ng announcement, press conference, anuman mula sa DOJ, pinakikinggan niya kahit nasa malayong lugar. Ano po ang inyong mensahe kay Atty. Harry Roque, Yosek? Para sa amin, no, hindi naman to tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa laban natin kontra human trafficking. Kaya mas maganda talaga mensahe ito sa lahat ng kababayan natin na nagiging mulat naman nagiging mas mulat ang mga kababayan natin tungkol dito sa human trafficking. Maraming mga uri to, no? Hindi lang to doon sa online sexual abuse and exploitation, nangyayari din doon sa mga negosyo tulad ng mga pogo. Na kung may mga ganito kayong mga balita, lalo na sa mga pogo na to, no, na balita namin naglipatan na, no, sa kung saan mga mas tagong sulok ng bansa natin. Kung may mga alam kayo ukol sa mga illegal activities na ganito, ay huwag kayo matakot na magbigay ng report sa amin dito sa pamahalaan. Ayan. Yosek, salamat po sa update at oras at good luck sa lahat ng inyong mga gawain. At tama, i-rule of law ang pinapairal, managot ang dapat managot, mayroon naman due process. Yan ho ang tamang approach at gawain ng ating gobyerno. Salamat, Yosek, sa pagtanggap ng tawag. Thank you, Sir Mike. Thank you, thank you. Okay. Mga kaibigan, si Undersecretary Nicolas Felix T. ng Department of Justice. Ayan, oh. Baka nakikinig yung mga kinasuhan. Kasama dyan si Dennis Cunanan. Marami, di ba? Roque, Cassandra Ong, tapos plus an additional 48 pa. Ang dami po niyan. So yung kay Roque, controversial, kasi ito yung pinakamaingay. Matindi ang mga sinasabi kung ano-ano mga batiko sa gobyerno. Ayan na, pag lumabas ang warrant of arrest, Interpol ang huhuli dyan, ipaparating ng Philippine government sa Netherlands para dun sa issue ng asylum niya, at kung hindi siya uuwi rito, at kung ano man, pwede pa rin kansilahin ang kanyang pasaporte. Mukhang pasikip ng pasikip ang entabladong sinasayawan ni Harry Roque. Bakit entablado? Kasi mahilig sumaya yun. Isang araw nakita ko yung video niya, sumasayo-sayo na naman eh. Pero ngayon, para sa inyong kaalaman, may nag-forward sa aking OFW na aking followers, nasa Germany. Umalis ng Netherlands, lumipat ng Germany. Baka naghahanap ng mas magandang shampoo kasi gulo-gulo ang kanyang buhok doon sa shampoo sa Netherlands eh. Hindi ata hiyang. Lumipat ng Germany by land. Naghahanap ng shampoo ng kabayo. Ayun mga kababayan, nasa Germany pala itong si Baklang Harry Roque, mga kababayan. Andun pala sa kabundukan na sa kagubatan ng Germany ang lola nyo. Diyos ko, naghahanap daw ng shampoo ng kabayo dahil mabibigat pala ang kasong isinampad dito kay Atty. Harry Roque. Ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po uli. Kahit paminsan-minsan lang ako nandito sa aking YouTube channel. Tulungan nyo naman po ako. Please like and share. Siyempre comment na rin po kung nagustuhan nyo po ang video ito. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Genius TV. God bless po mga kababayan.